Magandang araw, Nanay. Ako si Julia, isang nurse midwife sa isang paanakan. Masaya akong magbahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga pisikal na pagbabago na nararanasan ng mga ina pagkatapos manganak. Ang layunin ng video presentation na ito ay ang mga sumusunod. Una, maunawaan ang mga pangunahing pisikal na pagbabago na nararanasan ng mga ina sa postpartum period. Pangalawa, matutunan ang tamang mga hakbang upang makatulong sa ligtas at komportableng pag-recover. At ang pangatlo, magkaroon ng tamang impormasyon upang maiwasan ang mga komplikasyon at mapanatili ang kalusugan ng katawan. Ang postpartum period ay isang yugto ng pisikal na pagbabago para sa mga ina. Pagkatapos manganak, ang katawan ay dumadaan sa iba't ibang proseso ng paggaling at pagbabago. Mahalagang maintindihan ang mga karaniwang pisikal na pagbabago upang makakuha ng tamang suporta at gabay para sa agarang paggaling. Tungkol naman sa pagbabalik ng matris sa normal na laki, na kilala rin bilang involution, ang prosesong ito ay isang natural at mahalagang yugto ng paggaling para sa mga bagong panganak na ina. Ang involution ay ang proseso kung saan ang matris or the uterus ng isang ina ay bumabalik sa normal na laki at kondisyon nito bago ang pagbubuntis. Pagkatapos ng panganganak, ang matris ay lumalaki ng husto upang suportahan ang paglaki ng sanggol. Sa postpartum period, ang matris ay unti-unting lumiliit at bumabalik sa dati nitong laki. Ang prosesong ito ay karaniwang tumatagal ng ilang linggo at nagsisimula kaagad pagkatapos ng panganganak. Pagkatapos manganak, ang matris ay mananatiling malaki at mabigat. Sa unang 24 hanggang 48 oras, nagsisimula na ang mga contraction ng matris, na tinatawag ding after pains. Ang mga contraction na ito ay tumutulong upang simulan ang proseso ng involution. Ang mga after pains na ito ay kadalasang mas matindi para sa mga ina na mayroong mas maraming anak. Sa unang linggo pagkatapos manganak, ang matris ay mabilis na lumiit. Mula sa pusod, unti-unti itong bumababa patungo sa pelvis. Sa unang 24 na oras o unang araw, maaaring makaramdam ng ina ang mga contraction na tumutulong sa pagpiga sa matris at pagpapalabas ng mga natitirang bahagi ng placenta at mga extra membrane. Sa paglipas ng mga linggo, patuloy na lumiliit ang matris. Sa ika-6 na linggo, halos bumabalik na ito sa normal na laki. Ang pagbabalik sa normal na kondisyon ng matris ay karaniwang nagtatapos sa loob ng 6 hanggang 8 linggo. Sa panahong ito, ang lining ng matris ay unti-unting nagbabago. Ang mga lumang selula ay nagtatanggal at ang bagong lining ay nabubuo. Ang prosesong ito ay mahalaga upang maibalik ang matris sa tamang kondisyon at maiwasan ang impeksyon. Bagaman ang involution ay isang natural na proseso, mahalagang malaman ang mga senyales ng posibleng komplikasyon upang agad na makakonsulta sa doktor. Kung nakakaranas ng matinding pagdurugo na hindi humuhupa, agad na magpatingin sa doktor. Ang pagkakaroon ng lagnat ay maaaring senyales ng impeksyon, kaya't mahalagang agad na makipag-ugnayan sa healthcare provider kung may lagnat. Kung makakaramdam ng matinding pananakit sa lower abdomen na hindi nawawala, makipag-ugnayan din sa healthcare provider. Ang prosesong tinatawag na involution ay isang mahalagang bahagi ng postpartum recovery. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pangangalaga, masisiguro ang mabilis at maayos sa paggaling ng ina. Ang pag-uunawa sa prosesong ito ay makakatulong upang maiwasan ang mga komplikasyon at mapanatili ang kalusugan ng ina.
Ang lokya ay isang natural na bahagi ng postpartum recovery. Binubuo ito ng dugo, mucus at mga natitirang tissue mula sa matris pagkatapos ng panganganak. May tatlong yugto ng lokya na may kanya-kanyang katangian, ang lokya rubra, lokya serosa at lokya alba. Sa unang yugto, ang lokya rubra, karaniwang tumatagal ito ng 1 hanggang 4 na araw pagkatapos manganak. Sa panahong ito, pula ang kulay ng lokya dahil sa presensya ng sariwang dugo. Ang daloy nito ay mabigat sa unang araw, ngunit unti-unting bumababa. Maaaring kasama sa lokya rubra ang maliliit na mga pamumuo ng dugo. Sa sumunod na yugto ay ang lokya serosa, na tumatagal mula ika-4 hanggang ika-10 araw pagkatapos manganak. Sa yugtong ito, nagiging pinkish o brownish ang kulay ng lokya. Mas kaunti na ang dugo at mas maraming mucus o leukocytes. Ang konsistensya nito ay mas watery o fluid-like kumpara sa lokya rubra. Ang huling yugto ay ang lokya alba na maaaring tumagal mula ika-10 araw hanggang ika-28 araw pagkatapos manganak. At sa ilang kaso, maaari pang mas matagal. Sa yugtong ito, nagiging puti o dilaw ang kulay ng lokya, mas kaunti na ito at halos wala ng dugo. Ang konsistensya nito ay mas creamy o milky. Mahalaga na alam ng ina ang mga normal na pagbabago ng lokya upang mabantayan kung may mga abnormal na sintomas na maaaring nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Dapat ay unti-unting nagiging mas kaunti at mas malinaw ang lokya habang lumilipas ang panahon. Kung may mga abnormal na sintomas tulad ng biglang pagdami ng lokya, masamang amoy o kulay, kasama ang lagnat, panginginig, o matinding pananakit, malaking pamumuo ng dugo o sobrang daming pagdurugo. Agad na kumonsulta sa doktor upang masigurado ang agarang medikal na atensyon. Para sa pangangalaga sa sarili, mahalaga ang regular na pagbabago ng maternity pads, pag-iwas ng paggamit ng tampons o menstrual cup upang maiwasan ang impeksyon, paghugas ng kamay bago at pagkatapos palitan ang pad, pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa masyadong pisikal na aktibidad sa unang mga linggo. Ang lokya ay isang mahalagang indikasyon ng postpartum recovery. Ang pag-unawa sa normal at abnormal na katangian nito ay makakatulong upang masigurado ang kalusugan ng ina pagkatapos manganak. Kung may mga hindi normal na sintomas, agad na kumonsulta sa doktor upang masigurado ang agarang medikal na atensyon. Pagkatapos manganak, ang katawan ng ina ay nagsisimulang maghanda para sa pagpapasuso. Ang unang pagbabago na mararamdaman ng ina ay ang tinatawag na colostrum. Ang colostrum ay unang gatas na lumalabas mula sa dibdib ng ina. Ito ay mayaman sa antibodies na tumutulong sa pagprotekta sa bagong panganak na sanggol laban sa mga impeksyon. Ang colostrum ay makikita sa loob ng ilang araw pagkatapos manganak bago pa magpalit sa mature milk. Sa unang linggo pagkatapos manganak, mararamdaman ng ina ang pagdami ng gatas sa kanyang dibdib. Ito ay tinatawag na engorgement, kung saan ang dibdib ay magiging mas mabigat, puno at minsan ay masakit. Normal lang ito at isa itong indikasyon na ang katawan ay nag-a-adjust para sa regular na produksyon ng gatas. Upang mapagaan ang pakiramdam, mahalaga ang regular na pagpapasuso o paggamit ng breast pump upang mabawasan ang pagdami ng gatas sa dibdib. Habang nagpapatuloy ang pagpapasuso, ang sukat at hugis ng dibdib ng ina ay maaaring magbago. Maaaring magmukhang mas malaki ang dibdib dahil sa pagdami ng gatas. Ang areola o ang kulay rosas o brown na bahagi sa paligid ng utong ay maaari ring lumaki at maging mas dark o itim ang kulay. Ang mga pagbabago na ito ay normal at isang natural na bahagi ng proseso ng pagpapasuso.
Isa pang mahalagang pagbabago ay ang pagiging sensitibo ng mga utong. Dahil sa frequent na pagpapasuso ng sanggol, ang mga utong ay maaaring maging mas sensitibo o magkaroon ng maliliit na sugat. Upang maiwasan ang pananakit, mahalaga ang tamang latch o ang tamang pagkapit ng bibig ng sanggol sa utong. Ang paggamit ng nipple cream o lanolin ay makakatulong upang maiwasan ang pagkatuyo at pagkakaroon ng sugat. Habang nagpapatuloy ang breastfeeding journey, ang produksyon ng gatas ay mag-a-adjust ayon sa pangangailangan ng sanggol. Maaaring mapansin ng ina na ang kanyang dibdib ay hindi na kasing bigat o puno tulad ng dati. Ngunit, ito ay isang indikasyon na ang katawan ay nag-a-adjust sa tamang dami ng gatas na kailangan ng kanyang sanggol. Kapag huminto na ang pagpapasuso ng ina, unti-unting magbabago ang kanyang dibdib pabalik sa dati nitong sukat at hugis. Ang proseso ng pagbalik sa dati ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan. Mahalagang tandaan na ang bawat ina ay unique at ang karanasan ng bawat isa sa pagbabago ng kanyang dibdib ay maaaring magkaiba. Upang masiguro ang kalusugan ng dibdib, mahalaga ang tamang pagngangalaga tulad ng pagsusuot ng tamang sukat ng bra na nagbibigay ng sapat na suporta, pag-iwas sa paggamit ng underwire bras na maaaring makasakit sa dibdib, at pag-inom ng sapat na tubig upang masiguro ang tamang hydration. Kung may mga hindi normal na sintomas tulad ng sobrang pananakit ng dibdib, pamumula, pamamaga o pagkakaroon ng lagnat, agad na kumonsulta sa doktor upang masigurado ang agarang medikal na atensyon. Ang mga sintomas na ito ay maaaring indikasyon ng mastitis o infeksyon sa dibdib na nangangailangan ng agarang paggamot. Ang mga pagbabago sa dibdib ng isang postpartum mother ay bahagi ng natural na proseso ng kanyang katawan sa pag-aalaga sa kanyang sanggol. Sa tamang kaalaman at pangangalaga, ang mga pagbabago na ito ay magiging manageable at makakatulong sa pagpapasuso journey ng isang ina. Talakayin naman natin ang tungkol sa perineal laceration o ang pagkapunit ng perineal muscle dahil sa proseso ng pagkakapanganak ng sanggol at ang tamang pamamahala at pagtahi nito. Mahalagang maunawaan natin ang proseso ng perineal laceration, ang pagtahi at kung paano ito alagaan upang masigurado ang mabilis na paggaling at maiwasan ang anumang komplikasyon. Ang perineal laceration ay ang pagkapunit ng perineum, ang bahagi ng katawan sa pagitan ng ari at anus ng isang babae, na maaaring mangyari habang nanganganak. Ang perineum ay maaaring mapunit dahil sa paglabas ng ulo at katawan ng sanggol, lalo na kung malaki ang sanggol o kung mabilis ang panganganak. Ang perineal laceration ay nahahati sa 4 na grado. Ang unang grado kung saan limitado sa balat ng perineum ang pagkapunit. Ang ikalawang grado kung saan umaabot sa mga kalamnan ng perineum. Ang ikatlong grado kung saan umaabot sa anal sphincter muscle at ang ika-4 na grado kung saan umaabot sa mucosa ng rectum. Kapag nagkaroon ng perineal laceration, kailangan itong tahiin upang masigurado ang tamang paggaling. Ang proseso ng pagtahi ay nagsisimula sa paglilinis ng perineal area gamit ang antiseptic solution upang maiwasan ang infeksyon. Pagkatapos, magbibigay ng lokal na anesthesia upang hindi maramdaman ng ina ang sakit habang tinatahi. Tatahiin ng doktor o midwife ang napunit na bahagi gamit ang absorbable suture na hindi na kailangang tanggalin dahil natutunaw ito sa katawan. Pagkatapos ng pagtahi, lilinisin muli ang perineal area at lalagyan ng malinis na dressing. Upang masigurado ang mabilis at tamang paggaling ng perineal wound, mahalagang sundin ang mga hakbang sa pangangalaga. Panatilihing malinis at tuyo ang perineal area. Maghugas gamit ang maligamgam na tubig at banayad na sabon pagkatapos dumumi o umihi. At patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Gumamit ng malinis na pad
at palitan ito ng madalas upang maiwasan ang infeksyon. Iwasan ang paggamit ng tampon o anumang bagay na ipapasok sa ari. Iwasan din ang matagal na pag-upo kung kinakailangan gumamit ng unan na may butas sa gitna or the donut pillow upang mabawasan ang pressure sa perineal area. Maglakad-lakad ng paunti-unti upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Kung nakakaramdam ng pananakit, maaaring uminom ng pain relievers na nireseta ng doktor. Maaari ding maglagay ng malamig na compress sa perineal area upang mabawasan ang pamamaga. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber at uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang constipation na maaaring magdulot ng dagdag na pressure sa perineal area. Mahalaga ring malaman ang mga senyales na posibleng komplikasyon upang agad na makakonsulta sa doktor. Kung nakakaranas ng lagnat, labas ng nana o mabahong discharge mula sa sugat, matinding pananakit o pamamaga at pamumula sa paligid ng sugat, kailangang agad na magpatingin sa isang profesional. Ang pag-aalaga sa perineal laceration ay mahalaga upang masigurado ang mabilis at tamang paggaling ng ina. Sa tamang kaalaman at pangangalaga, maiiwasan ang mga komplikasyon at magiging komportable ang postpartum period. Narito ang mga rekomendasyon para sa paggaling ng pisikal na pagbabago. Una, ang personal hygiene. Panatilihing malinis ang katawan, lalo na ang perineal area at ang mga sugat nito. Palitan ang sanitary pads tuwing kinakailangan. Pangalawa, ang breast care. Magpasuso sa regular na oras upang maiwasan ang engorgement at gamitin ang warm compress para mabawasan ang discomfort. Alagaan ang utong at panatilihing malinis upang maiwasan ang mastitis. Pangatlo, ang balanced diet and hydration. Kumain ng balansing dieta na mayaman sa nutrients at uminom ng sapat na tubig upang mapanatili ang kalusugan at mapabilis ang pagdilim. Pang-apat, ang regular exercise. Mag-ehersisyo ng regular, ngunit huwag magpagod. Magsimula sa mga light exercise tulad ng paglalakad at unti-unting magdagdag ng intensity ayon sa inyong kakayahan. Rest and sleep. Maglaan ng sapat na oras para sa pahinga at tulog upang makabawi ang katawan. Huwag mag-atubling humingi ng tulong sa inyong pamilya at mga kaibigan upang magkaroon ng sapat na pahinga. At ang panghuli, ang follow-up check-up. Siguraduhin magpa-schedule ng postpartum check-up sa inyong healthcare provider upang masubaybayan ang inyong paggaling at kalusugan. Sa pagtatapos ng lektura na ito, naway nadagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa mga pisikal na pagbabago at paggaling ng mga postpartum mothers. Mahalaga na sundin ang mga rekomendasyon upang masiguro ang inyong kalusugan at kaginhawaan pagkatapos manganak. Huwag mag-atubling humingi ng tulong sa inyong mga healthcare provider kung kinakailangan.